sa pinakadulong bahagi ng Baryo San Nicolas, kung saan ang makapal na puno ay tila bumubuo ng isang malaking pader laban sa mundo. May isang maliit na kubong nakatayo sa tabi ng lumang batis. Hindi ito karaniwang tahanan. Iyon ang tirahan ng isang matandang ermitan na kilala sa buong baryo bilang si Mang Isko. Maraming taon na ang lumipas mula nang nawalan siya ng paningin. Walang nakakaalam kung paano siya nabulang. May mga nagsasabi, isinakripisyo niya ang kanyang mga mata upang maligtas ang baryo mula sa isang matinding sumpa. Ang iba naman ay naniniwalang isinilang siyang may kakaibang kapangyarihan at kusang nawala ang kanyang paningin nang siya ay tumanda. Ngunit iisa lamang ang bagay na pinaniniwalaan ng lahat. Bagamat hindi nakakita ang kanyang mga mata, nakikita naman niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Nakikita niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Sa loob ng maraming taon, maraming bisis na siyang nailigtas ang mga taga San Nicolas mula sa kapahamakan. Kapag may paparating na bagyo, alam niya ito bago pa man magdilim ang kalangitan. Kapag may taong magkakasakit, napag-iingat niya ang pamilya nito bago pa lumala ang karamdaman. Dahil dito, iginagalang siya ng mga tao. Ngunit hindi lahat ng naniniwala sa kanya. Ngunit may ilan pa rin nag-aakalang nagkataon lamang ang lahat. Isa sa mga tao ito ay si Diego, isang binatang magsasaka na kilala sa kanyang katapangan at katigasan ng ulo. Isang umaga, habang ang mga tao ay abala sa palengke ng baryo, dumating si Diego, dala ang kanyang bagong ani. Masaya ang lahat dahil naging maganda ang ani ng kanilang mga buktirin sa taong iyon. Habang nagkwentuhan ang mga tao, dumating si Aling Rosa na hingal na hingal. "Mula ako sa kubo ni Mang Isko," sabi niya. Agad siyang nilingon ng mga tao. "Ano ang sabi niya?" tanong ng isang matanda. Namutla si Aling Rosa. May nakita raw siyang malaking panganib na paparating. Biglang natahimik ang paligid. "Ano naman kaya iyon?" tanong ng isa. "Hindi ko alam," sagot niya. Pero sabi niya, bago sumapit ang sunod na kabilugan ng buwan, may mga nilalang na nagmumula sa kagubatan. Nagkatinginan ang mga tao. "Mga tulisan ba?" tanong ng isa. Umiling si Aling Rosa. "Hindi tao." Lalong bumigat ang hangin sa paligid. Mula pa noong unang panahon, maraming alamat tungkol sa kagubatan ng San Nicolas. May mga nawawalang mga ngaso. May mga natatagpo ang bangkay na walang sugat, ngunit tila nawalan ng lahat ng dugo. May mga umiiyak na bata sa gitna ng gabi na nagsabing may mga matang nagmamasid mula sa lilim. Ngunit walang sinuman ang nagkaroon ng sapat na lakas na loob upang alamin ang katotohanan. "Ako'y hindi naniwala," sabi ni Diego. Napalingon ang lahat sa kanya. Bawat taon na lang may babala, wala namang nangyayari. Nagbulungan ang mga tao. Mag-ingat ka sa pagsalita," sabi ng isang matanda. Ngunit ngumiti lamang si Diego. Kung may halimaw man sa kagubatan,
Matagal ko nang nakita iyon. Pagkasabi niya nito ay umalis na siya. Hindi niya napansin ang mga nag-aalalang tingin ng mga tao. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo, nakaupo si Mang Isko sa harap ng kanyang kubo. Nakasandal siya sa isang lumang poste habang nakaharap sa direksyon ng kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang isip ay tila may bagyong nagnangalit. Muling lumitaw ang mga pantaing. Nakakita siya ng mga ninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Nakakita siya ng mga matang kumikislap sa kadiliman. Nakakita siya ng dugo, maraming dugo. Narinig niya ang mga sigaw ng mga tao. Narinig niya ang iyak ng mga bata. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang nilalang na mas malaki kaysa sa iba. Isang nilalang na may mahabang kuko at mapupulang mata. Isang nilalang na tila pinuno ng mga aswang. Biglang napahawak si Mang Isko sa kanyang dibdib. Mabigat ang kanyang paghinga. Hindi pa kailanman naging ganito kalinaw ang kanyang mga pangitain. Parang hindi na ito simpleng posibilidad. Parating na talaga ang panganib. Maya-maya ay may mga yabag siyang narinig. Lumapit ang isang binata. Siya ay si Tomas, isa sa mga pinakamatapat na tumutulong sa matanda. "Lolo Isko," sabi nito. "Ano yun, Tomas? Napansin kong hindi ka mapapalagay." Napabuntong hininga ang matanda. Dumarami sila. Nangunot ang noo ng binata. "Sino?" "Ang mga nilalang sa kagubatan." Napayuko si Tomas. "Sigurado ka ba?" Tumango ang matanda. Matagal na silang nagtatago sa dibdib, ngunit ngayon ay tila may nagtutulak sa kanila upang lumabas. "Bakit? May hinahanap sila?" Lalong nag-alala si Tomas. "Ano ang hinahanap nila?" Tahimik si Mang Isko ng ilang sandali. Pagkatapos ay dandahan siyang nagsalita. "Ako." Napatigil si Tomas. "Bakit ikaw?" "Hindi ko alam." Muling sumagi sa isip ng matanda ang kanyang pantay. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng kagubatan. Napapalibutan siya ng mga aswang at sa harap niya ay nakatayo ang isang nilalang na tila hari ng mga ito. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit alam niyang darating ang araw na makakaharap sila. At kapag nangyari iyon, magbabago ang kapalaran ng baryo San Nicolas magpakailanman. Kinabukasan ay tila normal ang lahat. Napunta ang mga magsasaka sa bukyarin. Naglaro ang mga bata sa ilalim ng araw. Nagbukas ang mga tindahan sa palengke. Ngunit pagsapit ng hapon ay may kakaibang nangyari. Isang mga ngahoy ang dumating mula sa kagubatan na halos hindi makalakad. Putlang-putla siya. Puno ng gasgas ang kanyang katawan. Agad siyang pinalibutan ng mga tao. Ano ang nangyari? Hindi agad siya nakasagot. Nanginginig ang kanyang mga labi. May nakita ako." "Ano?" Napaupo siya sa lupa. May mga tao sa kagubatan. Nagtaka ang lahat. Mga tao na patlang pala. Umiling siya. Hindi sila tao. Biglang tumahimik ang paligid. Mga aswang sila. Nanlaki ang mga mata ng mga nakikinig. "Sigurado ka ba?" Tumango siya. "Nakita ko silang nagkadikit sa mga puno habang pinagmamasdan ako." Nanginginig pa rin
siya habang nagsasalita. Akala ko mga unggoy lamang, ngunit nang makita ko ang kanilang mga mata, napahinto siya. Mga matang pula. Nagkatinginan ang mga tao. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bahay. Pagsapit ng gabi, halos lahat ng bahay ay nagsara ng mas maaga kaysa karaniwan. Maraming pamilya ang nagsindi ng mas maraming ilaw. May mga nagdasal, may mga hindi makatulog. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik na nakaupo si Mang Isko sa kanyang upo. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang mga aswang ay hindi pa umaatake. Hindi pa nila nakita ang kanilang tunay na lakas. Parang mga lobo silang umiikot mula sa kanilang bibigtimahin. At sa kanyang mga pagkain, nakita niya mas malala pa ang darating. Sa kalaliman ng kagubatan, sa lugar na hindi narating ng mga ordinaryong tao, may mga matang nakamasid. Dosi-dosinang mapupulang mata. Sa gitna ng mga ito ay isang napakalaking nilalang na tahimik na nakaupo sa ibabaw ng isang batong nababalutan ng lumot. Dahan-dahan nitong itinaas ang ulo at tila naramdaman nito ang presensya ng pulag na ermitanyo. Isang malamig na ngiti ang bumingit sa mukha ng nilalang. Matagal na nitong hinihintay ang pagkakataong ito. Matagal na nitong hinahanap ang lalaking nakakita ng hinaharap. At ngayon, alam nitong malapit na silang magkita. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang malamig na hangin sa buong baryo San Nicolas. Hindi alam ng mga natutulog na mamamayan na isang malaking digmaan ang papalapit. Isang digmaan sa pagitan ng kadiliman at ng isang bulag na ermitanyo na nakakita ng kapalaran. Lumipas ang ilang araw matapos kumalat sa buong baryo San Nicolas ang balita tungkol sa mga nilalang na nakita sa kagubatan. Bagamat pilit na ipinagpatuloy ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi may kakaila ang takot na unti-unting bumapalo sa kanilang mga puso. Mas maaga nang nagsasara ang mga tindahan. Hindi na gaanong naglalaro sa labas ang mga bata pagsapit ng gabi hapon. Kahit ang mga magsasakang dating umuwi ng gabi ay nagmamadali ng makabalik sa kanilang mga tahanan bago lumubog ang araw. Ngunit hindi lahat ng natatakot. Si Diego ay nanatiling hindi naniniwala. Para sa kanya, mga kwento lamang ang lahat ng iyon. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang bakery, nilapitan siya ng kanyang kaibigan si Nardo. "Narinig mo ba?" tanong. "Ano na naman?" Hindi raw mapakali si Mang Isko. Napailing si Diego. Palagi na lang ganyan ang matanda. Pero sabi nila, mas malala raw ngayon. Ngumiti lamang si Diego. Kung totoong may mga aswang sa kagubatan, bakit hindi pa sila nagpapakita? Hindi nakasagot si Nardo. Sa totoo lang, iyon din ang tanong ng marami. Kung talagang may panganib, bakit nila naghihintay lamang ito sa dilim? Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may isang taong alam ang sagot. Tahimik na nakaupo si Mang Isko sa loob ng kanyang kubo. Muli siyang dinalaw ng mga pangitain. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalong lumilinaw ang kanyang nakikita. Parang unti-unting nabubuksan ang isang madilim na pinto, at sa likod nito ay may mga lihim na matagal nang nakatago. Nakikita niya ang mga taong tumatakbo. Nakikita niya ang apoy. Nakikita niya ang dugo sa gitna ng daan.
Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na paulit-ulit na lumilitaw. Isang batang lalaki. Hindi niya makita ang malinaw ang mukha nito, ngunit alam niyang mahalaga ito. Napakahalaga. Bigla siyang napahawak sa kanyang noo. Muling sumakit ang kanyang ulo. Maya-maya ay narinig niya ang pagdating ni Tomas. "Lolo Isko, pumasok ka," at ganitong lumapit. "Marami nang natatakot sa baryo." Tama lamang yun. Nakatingin si Tomas sa matanda kahit alam niyang hindi naman ito makakakita. "May nakita ka na naman ba?" Tumango si Mang Isko. "May mawawala," nanginig si Tomas. "Sino?" "Hindi ko pa alam." Kumunot ang noo ng binata. "Kailan?" "Malapit na." Pagkatapos ng usapan nilang yun, agad na kumalat ang panibagong babala. Mas lalo lamang itong pinataas ang kaba ng mga mamamayan. Pagsapit ng gabi ay halos walang gustong lumabas ng bahay. Nagsara ang bawat bintana. Nagsindi ng kandila ang maraming pamilya. At ang iba naman ay nagtipon-tipon upang magdasal. Tahimik ang buong baryo. Napakatahimik. Ngunit sa kalaliman ng kagubatan ay may mga matang nakamasid mula sa taas ng mga puno, mula sa likod ng mga palumpong, mula sa dilim. Mga matang hindi pag-aari ng tao, mga matang gutom, mga matang naghihintay. Nang sumapit ang hating gabi, isang malamig na hangin ang dumaan sa baryo. Kasabay nito ay mga tahol ng mga aso. 1, 2, 3, hanggang sa halos lahat ng aso sa baryo ay tila sabay-sabay na tumatahol. Nagising ang maraming tao, ngunit makalipas lamang ilang minuto ay biglang tumahimik ang lahat. Isang katahimikang lalong nakakatakot kaysa anumang ingay. Kinabukasan ay nagising ang baryo sa isang nakakagulat na balita. Nawawala si Carlo. 12 taong gulang lamang ang bata. Anak siya ng isang magsasaka sa dulo ng baryo. Muling nakita siya noong gabi habang kumukuha ng tubig sa balon malapit sa kanilang bahay. Hindi na siya nakabalik. Nagkagulo ang buong San Nicolas. Agad na naghahanap ang mga lalaki. Sinuyo nila ang paligid ng bahay, pati ang mga kalapit na bukirin. Ngunit walang bakas ang bata. Bandang tanghali ay may isang grupo ng mga naghahanap na nakarating sa gilid ng kagubatan. Doon nila nakita ang isang bagay. Isang maliit na timba. Ang timba ni Kat. Nakahandusay ito sa lupa at katabi nito ay may mga bakas ng paa. Hindi pangkaraniwan, masyadong malaki at tila hindi tao. Agad silang napaatras. Mabilis na kumalat ang balita. Maraming mga nagsimulang maniwala na may katotohanan ang mga babala ni Mang Isko. Maging si Diego ay hindi agad pagsalita na makita niya ang mga bakas. Hindi niya kailanman nakikita ang ganoong kalaking mga yapak. Parang hindi yung pag-aari ng anumang hayop na kilala niya. Pagsapit ng hapon ay nagtungo siya sa kubo ng matanda. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, tahimik siyang nakatayo sa harap ng kubo. Para bang may pintigil sa kanyang magsalita, ngunit naunahan siya ni Mang Isko. "Ikaw ba yan, Diego?" Nagulat ang binata. "Paano mo nalaman?" "Narinig ko ang mga hakbang mo." Tahimik si Diego. Maya-maya ay nagsalita na rin. "Nawawala si Carlo. Alam ko. May kinalaman ba rito ang mga aswang?"
Ng pabuntong hininga ang matanda. Oo, biglang bumigat ang pakiramdam ni Chico. Sa unang pagkakataon ay nararamdaman niyang maaaring tama ang matanda. Nabubuhay pa ba ang bata? Matagal na hindi sumagot si Mang Isko. Pagkatapos ay marami ang sinabi ang mga salita, lalong nagpabigat sa hangin. Hindi ko makita. Nanlaki ang mga mata ni Chico. Ano ang ibig mong sabihin? Parang may humaharang sa aking pangitain. Tahimik ang paligid. Ngayon lamang nangyari iyon. Sa loob ng maraming taon, malinaw na malinaw ang mga nakikita ni Mang Isko. Ngunit sa pagkakataong ito ay parang may isang pwersang pumipigil sa kanyang kakayahan. At alam niyang isa lamang ang dahilan. May isang nilalang sa kagubatan na may kapangyarihang katulad niya o marahil ay mas malakas pa. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay nagdadalamhati at nag-alala para kay Kat, muling sumagi sa isip ng matanda ang isa pang pangitain. Nakakita siya ng isang kuweba. Napakalaking kuweba sa kailaliman ng kagubatan. Sa loob nito ay may mga matang kumikislap. Marami, napakarami. At sa pinakagitna ay nakatayo ang isang nilalang na mas malaki kaysa sa lahat. Mapupula ang mga mata nito, mahahaba ang mga kuko, at tila tao ang anyo, ngunit may mukha ng bangungot. Unti-unti nitong ibinuka ang bibig at sa loob ng isip ni Mang Isko ay naririnig niya ang isang malamig na tinig. Hinahanap ka namin. Biglang napalilat ang matanda. Nangilabot ang kanyang buong katawan. Hindi na ito basta pangitain. Pakiramdam niya ay may mga kung anong nilalang na direktang nagpag-ugnayan sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng takot sapagkat alam niyang hindi lamang ang baryo ang pinagmamasdan ng mga aswang, siya mismo ang kanilang tunay na pakay. Hindi nakatulog si Mang Isko ng gabi iyon. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kubo, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tinig na narinig niya sa pagtahi. Hinahanap ka namin. Hindi iyon simpleng banta. Parang matagal na siyang kilala ng nilalang sa kagubatan. Parang may kaugnayan ito sa kanyang nakaraan. Ngunit matagal ang nakabaon sa limot ang maraming bahagi sa kanyang buhay. Marami siyang bagay na piniling kalimutan. Marami siyang hihing na hindi kailanman sinasabi kahit kanino. Maging sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Pagsikat ng araw ay agad siyang dinalaw ni Tomas. Lolo Isko, may mga tao sa labas. Anong kailangan nila? Gusto nilang malaman kung buhay pa si Carlo. Napayuko ang matanda. Hindi ko pa rin makita. Nagulat si Tomas. Ngayon lamang nangyari na hindi makita ni Mang Isko ang isang pangyayari. Palaging malinaw ang kanyang mga pangitain. Ngunit ngayon ay parang may makapal na usok na bumabalot sa kanyang isipan. Maya-maya ay lumabas siya sa kubo. Maraming tao ang naghihintay. Makikita sa kanilang mga mukha ang takot at pag-alala. Lolo Isko, sabi ni Aling Marta, hinalikat. Tulungan mo akong mahanap ang anak ko. Nanginginig ang kanyang tinig habang nagsasalita. Tahimik si Mang Isko. Ramdam niya ang sakit ng isang inang nawalan ng anak. Ngunit wala siyang naibigay na kasagutan. Pasensya ka na, marahan niyang sabi. May pumipigil sa aking pangitain. Nagsimulang umiyak si Aling Marta. Marami sa mga tao ang lalong nabahala kung hindi makita ng matanda ang pangyayari, gaano kalagi ang panganib sa kanilang pinakaharap.
Pagkatapos ng pagtitipon ay bumalik si Mang Isko sa kanyang kubo. Doon niya muling hinarap ang mga alala lang matagalan niyang iniiwasan. 20 taon na ang nakalipas. Hindi siya bulag noon. Isa siyang mangangaso, malakas, matapang, at kilala sa buong lalawigan. Ngunit may isang pangyayaring nagbago sa kanyang buhay. Isang gabi, habang nangangaso sa kagubatan, niligaw siya sa bahaging hindi pa niya narating noon. Doon niya natuklasan ang isang kuweba, malaki, madilim, at tila puno ng kakaibang presensya. Sa loob ng kuweba ay may nakita siyang matandang lalaki. Isang ermitanyo, mas matanda pa sa kay kanya. No, may kakaibang mga mata at tila alam nitong ang kanyang pagdating. Matagal kitang hinihintay, sabi na matanda noon. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit mula sa araw na iyon ay nagbago ang kanyang buhay. Tinuruan siya ng matanda tungkol sa mga lihim ng kagubatan, tungkol sa mga nilalang na namumuhay sa dilim, tungkol sa mga aswang, at tungkol sa isang sinaunang digmaan na matagal nang nagaganap sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na iyon. Natutunan niya rin makita ang mga bagay na hindi kaya makita ng ordinaryong tao. Ngunit may kapalit ng kapangyarihang iyon. At nang dumating ang mga araw ng pagsubok, isinakripisyo niya ang kanyang paningin upang makamit ang kakayahang makita ang hinaharap. Wala noon ay naging tagapangalaga siya sa San Nicolas. Ngunit isang bagay na hindi niya kailanman sinabi. May isang nilalang na nakaligtas sa likmaang iyon. Isang nilalang na hindi nila napatay. Isang nilalang na tinawag ng kanyang guro bilang hari ng mga aswang. At ngayon, unti-unti niyang napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan. Maaaring iyon ang nilalang na nakita niya sa kanyang mga paningin. Maraming nakabalik na ito. Maaaring nakabalik na ito habang abala ang baryo sa paghahanap kay Kato. May isa namang pangyayari sa kagubatan. Sa kailaliman nito, sa loob ng napakalaking kuweba, nakagapos ang batang si Kato. Takot na katakot siya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Sa paligid niya ay may mga nilalang na hindi tao, payat, mahahaba ang mga kamay at may mapulang mata. Tahimik lamang silang nakamasid, parang naghihintay ng utos. Maya-maya ay bumukas ang daan sa gitna ng kuweba. Nagbigay daan ang mga nilalang. Dahan-dahang lumapit ang kanilang pinuno. Napakalaki nito. Mas mataas kaysa karaniwang tao. Mahaba ang buhok, maputlang balat, at mga matang tila apoy sa kadiliman. Napapikit si Carlo sa matinding takot. Ngunit hindi siya sinaktan ng nilalang. Sa halip ay ngumiti ito. Isang ngiting puno ng misteryo. Hindi ikaw ang kailangan namin, nagtaka ang bata. Kung gayon, bakit siya dinukot? Tumalikod ang nilalang. At bago ito nawala sa dilim, ay nagsalita muli. Sabihin mo sa ermitanyo na malapit na ang aming pagbabalik. Sa baryo naman, nagsimula ng mawalan ng pasensya si Diego. Ayaw niyang basta lamang maghintay. Ayaw niyang umasa lamang sa mga pangitay. Kaya nagtipon siya ng mga 5 matapang na lalaki. Papasok tayo sa kagubatan, sabi niya. Agad na tumutol ang ilan. Makapanganib yun. Mas mapanganib kung wala tayong gagawin. Tahimik ang grupo.
Sa huli ay sumama rin sila. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo sila sa kagubatan. Bitbit nila ang kanilang mga itak, mga sulok at kaunting pagkain. Hindi nila alam na may mga matang nakamasid sa bawat hakbang nila, mula sa itaas ng mga puno, mula sa likod ng mga halaman, mula sa dilim. Habang papasok sila, ilang papasok sa kagubatan, lalong nagiging malamig ang hangin, lalong tumatahimik ang paligid. Wala silang marinig na ibon, wala silang marinig na kuliglig. Para bang pagkalikasan ay natatakot sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang oras ay natagpuan nila ang isang bagay, isang lumang bato. May mga simbolong nakaukit dito. Sa gitna ay may marka ng malaking kuko. Nang makita iyon ni Chigo, ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Parang may kababalang nakaukit sa mismong bato. Ngunit bago pa siya magsalita, ay may narinig silang yabag, mabigat, mabagal, at papalapit. Agad nilang hinawakan ang kanilang mga itak. Nagtinginan sila, tahimik ang kagubatan. Pagkatapos ay muli nilang narinig ang yabag, mas malapit, mas mabigat. At mula sa likod ng bata ay may isang paris ng magpulang mata na unti-unting lumilitaw sa kadiliman. Napatigil ang kanilang paghinga sapagkat sa unang pagkakataon, nakita nila isa sa mga nilala na matagal lang pinaniwalaang alamat lamang. Ang alam nilang maaaring hindi na silang lahat makabalik ng buhay sa baryo San Nicolas. Nanigas sa kinatayuan sina Chigo at ang kanyang mga kasamahan. Ang paris ng mapulang mata sa likod ng mga puno ay hindi gumagalaw. Parang pinag-aralan sila nito. Parang sinusukat ang kanilang lakas. Walang sinuman sa grupo ang nagsalita. Maging sa hangin ay tila tumitigil sa pag-ihip. Pagkataan ng ilang sandali, unti-unting lumabas ang nilalang mula sa dilim. Napaatras ang ilan sa mga lalaki. Mas nakakatakot ito kaysa kanilang inaasahan. Matangkad, payat, ngunit tila napakalakas. Maputla ang balat, mahaba ang mga braso, at ang mga kuko nito ay mistulang matutulis ng silyo. Ngunit higit sa lahat ay ang mga mata nito, mga matang nagtitiyab sa galit at gutom. Mahigpit na hinawakan ni Chigo ang kanyang itak. Pinipigilan niyang magpakita ang takot niya. Unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon ay napatunayan niyang totoo ang mga kwento, totoo ang mga aswang, totoo ang mga babalaan ni Mang Isko. Hindi na lamang alamat ang lahat. Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Kasabay nito ay narinig nila ang mga mahihinang ungol mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Biglang namutla ang isa sa mga lalaki. Chigo, hindi niya natapos ang sasabihin sapagkat sa paligid nila ay isa-isang lumitaw ang iba pang mga matakulang mata. Hindi lamang isa ang kanilang kaharap, marami, napakarami. Napalibutan sila. Unti-unting sumisigip ang kanilang bibig. Ang bawat puno ay tila nagtatago ng isang nilalang. At bawat anino ay tila may buhay. Pansin ito ni Chigo. Alam niyang kapag matagal pa sila roon ay wala silang pag-asang makatakas. Matras tayo, mahina niyang sabi. Ngunit kumina. Mabilis na kumilos ang isang aswang. Parang kinlat itong sumugod mula sa gilid. Napasigaw ang isa sa mga lalaki nang masugatan ang kanyang braso. Agad silang nagkagulo. May ilan sa mga nagtaas na mga sulok. May ilan na sumugod gamit ang mga itak.
Nagtiyab ang isang sulo habang tinulak ito ni Diego patungo sa nilalang. Napaatras ang aswang. Doon nila napansin ang isang bagay. Takot ito sa apoy. Apoy, sigaw ni Diego. Ilapit ninyo ang mga sulo. Agad nilang pinagsama-sama ang kanilang mga ilaw. Unti-unting umatras ang mga aswang. Ngunit hindi sila umalis. Parang naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Mabigat ang paghinga ng mga lalaki. Alam nilang hindi nila kayang lumaban ng matagal at sa dami ng mga nilalang na nakapaligid sa kanila, imposibleng manalo sila. Takbo, sabi ni Diego. Sabay-sabay silang tumakbo pabalik sa direksyon ng baryo. Narinig nila ang mga yabag sa likuran. Narinig nila ang mga ungol sa dilim. At may mga pagkakataong tila may mahawak sa kanilang mga balikat. May mga aninong dumaraan sa gilid ng kanilang paningin. Ngunit hindi sila tumigil hanggang sa tuluyan nilang marating ang gilid ng kagubatan. Paglabas nila ay biglang tumigil ang mga nilalang. Hindi na sila sumunod. Parang may hangganan. Hindi nila maaaring tawirin. Halos bumagsak sa lupa ang mga grupo sa sobrang bagong sugatan ng ilan. Nanginginig ang lahat, ngunit buhay pa rin sila. Sa baryo ay agad na kumalat ang balita. Nakita nila ang mga aswang at hindi lamang isa, marami. Dumagsa ang mga tao sa bahay ni Diego upang malaman ang nangyari. Habang nagsasalaysay siya, makikita sa mukha ng bawat nakikinig ang matinding takot. Ngayon ay wala nang nagdududa. Ang panganib ay totoo at papalapit ito. Nang gabing iyon ay nagtungo si Diego sa kubo ni Mang Isko. Pagdating niya ay tila naghihintay na ang matanda. Alam kong pupunta ka. Tahimik na naupo si Diego. Matagal bago siya kapagsalita. Tama ka. Hindi sumagot si Mang Isko. Nagkamali ako. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Diego ang bigat kanyang mga naging salita sa mga karaming araw. Ngunit hindi siya sinisisi ng matanda. Sa halip ay marahan itong magsalita. Ang mahalaga ay nakita mo ang katotohanan. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay nagtanong si Diego, sino ba talaga ang mga iyon? Napamutong hininga si Mang Isko. Mga nilalang silang matagal nang naninirahan sa kagubatan. Hindi ba sila tao? Hindi na. Napakunot ang loob ni Diego. Anong ibig mong sabihin? May lungkot sa mukha ng matanda. Matagal na panahon na ang nakalipas, tao rin sila. Nagulat ang binata. Ngunit napatuloy si Mang Isko. Ayon sa mga sinaunang kwento, may isang 10 bumagsak sa kanila. Unti-unti silang nagbago, naging halimaw, naging mga nilalang na buhay sa dilim. Napayuko si Diego. Kung totoo iyon, mas nakakatakot ang kanilang kalaban kaysa inakala niya. Dahil minsan silang naging tao at nangangalogan itong may mga isip sila, may plano, may layunin. Biglang napalingon si Mang Isko sa direksyon ng kagubatan. Kahit hindi siya nakakita, tila may nararamdaman siya. Napalatan ng pag-alala ang kanyang mukha. Ano yun? Tanong ni Diego dahil hindi ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. May paparating. Nanginig si Diego. Sino?
Hindi agad sumagot si Mang Isko. Ramdam niya ang isang napakalakas na presensya mula sa kailaliman ng kagubatan. Mas mabigat kaysa anumang naramdaman niya noon. Mas madilim, mas mapanganib, at mas matanda. Ang presensyang iyon ay tila unti-unting nagising. At habang lumalakas ito, nagsisimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi ito ordinaryong aswang. Napakalabi si Diego. Ang pinuno nila, si Mang Isko. Sa mismong sanggaling iyon, sa loob ng napakalaking kuweba sa gitna ng kagubatan, unti-unting tumayo ang nilalang na tinatawag na hari ng mga aswang. Nakapalibot sa kanya ang dosi-dosinang mga nilalang. Tahimik silang nakayuko, parang mga aliping naghihintay ng utos. Handahang tumingala ang kanilang pinuno. Ang kanyang mga mata ay tila apoy sa gitna ng kadiliman. Lumipas na ang maraming taon. Mahabang panahon siyang nagtago. Mahabang panahon siyang naghintay. Ngunit ngayon ay malapit na ang oras. Malapit na niyang maharap ang taong minsang naging dahilan ng kanyang pagkatalo, ang bulag na ermitanyo. At sa pagkakataong ito, hindi siya mabibig. Habang nakatingin siya sa bungad ng kuweba, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, sapagkat nagsimula pa lamang ang tunay na laban. Pagkatapos ng nangyari sa kagubatan, tuluyan nang nagbago ang buhay sa baryo San Nicolas. Wala nang mga ngahas lumabas kapag lumulubog na ang araw. Ang dating masayang baryo ay napalitan ng katahimikan at pagtamba. Ang mga pinto ay mahigpit na isinasara. Ang mga bintana ay nilalagyan ng karagdagang harang. Ang bawat pamilya ay sama-samang nanalangin na sana ay hindi sila mapili ng mga nilalang sa dilim. Ngunit para kay Mang Isko, alam niyang hindi sapat ang pagtatalo. Darating ang panahon na harapin nila ang panganib, at mabilis lang kapalapit ang panahon iyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang buhay, sumagot ang kanyang buhay. Bigla siyang napahawak sa kanyang tip. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang buong katawan. Kasabay nito ay bumalik ang isang pangitay, mas malinaw kaysa lahat ng kanyang nakita noon. Nakakita siya ng isang matandang aklat, isang lumang kasulatan na puno ng mga simbolo. Nakakita siya ng apoy, nakakita siya ng dugo, at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang dating guro. Ang matandang ermitanyo nagturo sa kanya ng mga lihim na hinaharap. Sa pangitay ay tila buhay itong muli. Tahimik itong nakatayo sa harap niya. Mang Isko, nanginig ang matanda. Matagal na niyang hindi naririnig ang tinig na iyon. Guro, hindi sumagot ang matanda sa pangitay. Sa halip ay tinuro nito ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglaho. Naputol ang pangitay. Biglang napadilat si Mang Isko. Mabilis ang kanyang paghinga. Agad niyang naalala ang lugar na nakita niya. Isang bahagi ng kagubatan. Isang lugar na matagal na niyang hindi napuntahan. Kinabukasan ay ipinatawag niya si Tomas at Diego. Pagdating ng dalawa ay agad siyang nagsalita. Kailangan natin pumunta sa lumang kuweba. Nagkatinginan ang dalawa. Kuweba? Tanong ni Chico. Tumango ang matanda. Nandoon ang isang bagay na matagal lang itinago ng aking guro. Ano iyon? Maaaring sagot sa panganib na kinakaharap natin. Hindi na nagtanong ang dalawa. Alam nilang mahalaga ang nakita ng matanda bago sumikat
Nang gusto ang araw ay agad silang umalis. Tatlo lamang sila, si Mang Isko, si Tomas, si Diego. Tahimik ang kanilang maglalakbay habang papalalim sila sa kagubatan. Napapansin nilang kakaiba ang paligid. Parang walang buhay, walang mga ibon, walang mga hayop, walang anumang tunog maliban sa hangin. Parang iniwanan ng kalikasan ang lugar na iyon. Makalipas ng ilang oras ay narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na nababalutan ng makapal na bagay. Sa likod nito ay nakatago sa lumang kuweba. Napahinto si Diego. Ito ang unang pagkakataon nakita niya ang lugar. Parang napakatanda nito. Parang matagal nang walang taong nakapasok. Dahan-dahan silang pumasok. Madilim ang loob. Ngunit alam ni Mang Isko ang daan. Parang kabisado niya bawat hakbang hanggang sa makarating sila sa pinakadulo ng kuweba. Doon ay may malaking batong nakaharang sa lupa at iyon sa tinulungan siya ni Diego at Tomas. Matagal nilang itinulak ang bato hanggang sa tuluyan itong gumalaw. Sa ilalim nito ay may isang lumang kahon ng kahoy. Kinain na ito ng panahon, ngunit buo pa rin. Maingat nila itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang aklat. Napapalibutan ito ng mga simbolong hindi maintindihan ni Diego at Tomas. Ngunit nang mahawakan ito ni Mang Isko, tila may kung anong enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina at doon niya nabasa ang isang sinaunang propesiya. Isang propesiyang isinulat ng kanyang guro maraming taon na ang nakalipas. Unti-unting namutla ang kanyang mukha habang binabasa ito. Ano ang nakasulat? Tanong ni Diego. Tahimik muna sila. Pagkatapos ay nagsalita. May darating na panahon kung kailan magbabalik ang hari ng mga aswang. Nagkatinginan ng dalawa. Iyon na nga ang nangyari ngayon. Tumango si Mang Isko. Ngunit hindi pa siya tapos. At kapag nangyari iyon, isang tagapagbantay na nakakita ng hinaharap ang haharap sa kanya. Napahimik si Diego. Alam na nila kung sino ang tinutukoy, ngunit may isa pang bahagi ang propesiya at iyon ang dahilan kung bakit namutla ang matanda. Ano pa? Tanong ni Tomas. Mabigat ang tinig ni Mang Isko. Ang sumagot. Isa lamang ang maaaring mabuhay sa kanilang dalawa. Biglang tumahimik ang kuweba. Walang kapagsalita. Parang huminto ang oras. Alam ni Diego ang ibig sabihin noon. Kung matutupad ang propesiya, maaaring hindi na makaligtas si Mang Isko. Ngunit bago pa siya napag-isip ng susunod na gagawin, may narinig silang kakaibang tunog mula sa labas ng kuweba. Napalingon silang lahat. Tahimik silang nakinig. May mga yabag. Marami. Napakarami, mabigat at papalapit. Agad na hinawakan ni Diego ang kanyang itak. Naramdaman ni Tomas ang panlamig ng kanyang katawan, samantalang si Mang Isko ay dahan-dahan itong tumayo. Alam niya kung sino ang dumating. Hindi na sila sumasabay. Baybayan lamang ng aswang. Natagpuan sila sa labas ng kuweba. Unti-unting lumitaw ang dosi-dosinang mapupulang mata sa pagitan ng mga puno. At sa pinakagitna ng mga ito ay nakatayo ang isang napakalaking anino. Mas matangkad, mas mabigat, mas nakakatakot kaysa sa lahat ng mga aswang na nakita nila noon. Ang hari ng mga aswang,
Sa wakas ay dumating na siya at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, magkalapit na muli ang dalawang magkalabang tinadhana ng propesiya at nanatiling tahimik ang loob ng kuweba. Ngunit sa labas nito ay tila nagtipon ang mismong kadiliman. Nakahawak si Diego sa kanyang itak. Si Tomas naman ay halos hindi makagalaw sa tindi ng takot. Samantalang si Mang Isko ay nakatayo lamang, tahimik na nakikinig sa bawat kilos ng mga nilalang sa labas. Alam niyang dumating na ang sandaling matagal niyang nakatakutan. Dandahang lumapit ang napakalaking anino sa bungad ng kuweba. Unti-unti nitong nasinagan ang liwanag at doon nila nakita ang nilalang. Maputla ang balat nito na tila hindi kailanman nasikatan ng araw. Mahaba ang buhok na umaabot sa balikat, matipunong mga braso, mahahabang kuko na tila bakal tigas. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang mga mata nito, mga matang kulay pula, tila nagliliyab sa galit at paghiganti. Hindi ito katulad ng ibang aswang. May kakaiba itong presensya. Parang isa itong hari na sinusunod ng lahat. At sa likod nito ay nakahanay ang dosi-dosinang mga aswang na nakayuko bilang paggalang. Tahimik na tumigil ang nilalang sa harap ng kuweba. Pagkatapos ay nagsalita, "Mang Isko!" Nanginig sina Diego at Tomas. Hindi nila inaasahang maririnig ang malinaw na tinig ng isang halimaw. Ngunit lalo silang nagulat nang sumagot si Mang Isko. "Matagal kitang hinihintay." Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ng hari ng mga aswang. "At ako na may matagal nang naghahanap sa iyo." Tahimik ang paligid, walang hangin, walang puno. Parang maging ang kagubatan ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Lumapit pa ng kaunti ang nilalang. "Dahil sa iyo, nawala ang aking kaharian." Hindi sumagot si Mang Isko. "Dahil sa iyo, nagtago kami sa loob ng maraming taon." Mabigat ang bawat salitang binibitawan to. Punong-puno ng galit, punong-puno ng paghihigati. Ngunit hindi nagpapakita ng takot na matanda. "Sarili mong kasalanan yun." Biglang nagliyab ang mga mata ng hari ng mga aswang. "Kasalanan ko?" Tumawa ito. Isang malamig na nakakatakot na tawa. "Pinoprotektahan ko lamang ang aking lahi sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao." Biglang nawala ang ngiti ng nilalang. Tahimik itong tumitig sa direksyon ni Mang Isko. Pagkatapos ay nagsalita, "Ang tao ang unang sumalakay." Tahimik sa Mang Isko, sapagkat alam niyang may bahagi ng katotohanan ang sinabi nito. Maraming taon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang sa kagubatan. Parihong may nagawang kasalanan ang magkabilang panig. Parihong may dugo sa kanilang mga kamay. Ngunit ngayon ay wala ng saysay ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. At sa kasalukuyan ay nasa panganib. "Nandito ka para sirain ang San Nicolas," sabi ni Mang Isko. Tumango ang hari ng mga aswang. "Hindi lamang San Nicolas." Nagkatinginan sina Diego at Tomas. Umamig ang kanilang pakiramdam. "Dadalhin ko ang dilim sa buong lalawigan." Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon ay napagtanto nila kung gaano kalaki ang panganib ng kanilang kinakaharap. Hindi lamang isang baryo ang nakataya, libu-libong buhay ang maaaring mawala. Maya-maya ay muling nagsalita ang nilalang. "Isuko mo na ang aklat." Napakunot noo si Diego ang aklat na natagpuan nila sa kuweba.
Ang sinaunang propesya, mahigpit itong niyakap ni Tomas. Hindi agad na sumagot si Mang Isko. Nawala ang ngiti ng hari ng mga aswang. Kung ganoon, ay kukunin ko ito sa pamamagitan ng lakas. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa likod ng mga aswang. Kasabay nito ay nagsimula silang sumugod. Parang rumaragas ang baha ng kadiliman. Agad na kumilos sina Diego at Tomas. Itinaas nila ang kanilang mga sulok. Napaatras ang ilan sa mga nilalang. Ngunit napakarami ng mga ito. 1, 2, 10, dosin-dosinang mga aswang ang naglabasan mula sa mga puno. Mabilis na lumala ang labanan. Sumugod si Diego sa unang aswang. Malakas niyang inundayan ang ng itak. Tumama ito sa balikat ng nilalang. Napaatras ito habang sumisigaw sa galit. Samantala ay pinoprotektahan naman si Tomas ang aklat. Ngunit habang tumatagal ang laban ay lalong dumarami ang mga kalaban. Parang walang katapusan. Sa gitna ng kaguluhan ay hindi gumagalaw ang hari ng mga aswang. Tahimik lamang itong nakamasi. Parang may hinihintay. At alam ni Mang Isko kung ano iyon. Siya. Dahan-dahan lumabas ang matanda mula sa kuweba. Dito ang hari ng mga aswang. Sa unang pagkakataon ay magkalapit na silang dalawa. Pagkalapit ng dalawa, nilalang na matagal na itinadhana ng kapalaran. Tahimik ang paligid. Unti-unting huminto maging ang mga aswang. Parang hinihintay nila ang mangyayari. Biglang nakaramdam ng matinding sakit si Mang Isko. Kasabay dito ay lumitaw ang isang bagong pangitain. Mas malinaw kaysa sa lahat. Nakakita siya ng apoy na bumabalot sa baryo San Nicolas. Nakakita siya ng mga bahay na nasusunog. Nakakita siya ng mga taong tumatakbo. Nakakita siya ng mga dugo. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang taong nakatayo. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha, ngunit alam niyang mahalaga ito. Napakahalaga. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig. Ang susi ay hindi ikaw. Biglang napadilat si Mang Isko. Nawala ang pantain, ngunit nanatili ang mga salita sa kanyang isip. Ang susi ay hindi siya. Kung gayon, sino? Bago pa niya masagot ang mga tanong na iyon, ay ngumiti ang hari ng mga aswang. Parang alam nito ang kanyang nakita. Parang alam nito ang kanyang iniisip. At saka ito nagsalita, "Huli ka na, Mang Isko." Nangunot ang noo ng matanda. "Huli na para saan?" Lalong lumawak ang ngiti ng nilalang. "Dahil nahanap na namin ang batang kailangan namin." Biglang bumilis tibok ng puso ni Mang Isko. Naalala niya ang batang paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang mga pangitain. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan. Hindi aksidenteng dinukot si Carlo. May dahilan. May mahalagang dahilan. At kung hindi nila agad malaman kung ano iyon, maaaring matupad ang pinakamadilim na bahagi ng propesya. Nang marinig ni Mang Isko ang sinasabi ng hari ng mga aswang, tila huminto ang kanyang paghina. Hindi aksidente ang pagkadukot kay Carlo. May dahilan, may layunin, at malinaw na may mahalagang papel ang bata sa mga pangyayaring parating. Tahimik na nagkatingin ang matanda at ang pinuno ng mga aswang. Bagamat bulag si Mang Isko, ramdam niya ang malalim na tingin ng nilalang. Parang matagal na nitong hintay ang sandali. "Ano ang kailangan ninyo kay Carlo?" tanong ng matanda. Sumiti ang hari ng mga aswang. "Malalaman mo rin
Hindi na ito nagsalita pa. Bigla nitong itinaas ang isang kamay. Kasabay nito ay nagsimulang umatras ang mga aswang. Isa-isa silang nagnaaho sa kadiliman ng kagubatan. Maging ang hari ng mga aswang ay unting umurong. Bago ito turuyang mawala ay muli itong nagsalita. Itong gabi na lamang ang natitira. Pagkatapos ay tuluyan na itong naiwan si Mang Isko, Seiko at Tomas sa harap ng kuweba. Tahimik ang paligid. Ngunit mas mabigat ngayon ang kanilang naramdaman sapagkat alam nilang hindi patapos ang laban. Sa kagubatan, nagsimula pa lamang ito. Mabilis silang bumalik sa baryo San Nicolas. Padating nila ay agad silang sinasalubong ng mga tao. Lahat ay naghihintay ng balita. Ngunit nang marinig nila ang tungkol sa hari ng mga aswang, lalo lamang silang natakot. Maraming napaiyak. May ilang gustong lumikas. May ilan namang nawalan ng pag-asa. Ngunit si Mang Isko ay hindi sumuko. Kinalbihan ay muling dumating sa kanya ang isang pagkain. Pagkakataon ito ay mas malinaw. Nakita niya si Carlo. Nakaupo ito sa loob ng isang malaking kuweba. Ngunit may kakaiba. Sa noo ng bata ay may kumikislap na marka. Isang simbolong hindi niya kailanman nakita noon. Pagkatapos ay nakita niya ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng puting kasuotan. Nakatayo sa gitna ng liwanag. At nagsalita ito. Hahanapin mo ang lihim ng kanyang kapangyarihan at panganakan. Pagkasabi nito ay naglaho ang pantayin. Biglang napaupo si Mang Isko. Mabilis ang kanyang paghinga. Lihim ng kapanganakan? Ano ang ibig sabihin noon? Kinabukasan ay agad niyang itinatawag ang mga magulang ni Carlo. Dumating sina Mang Pedro at Aling Marta na kapwa puno ng pag-alala. Tahimik silang nakaupo sa loob ng kubo. May ilang sandaling katahimikan bago nagsalita si Mang Isko. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kapanganakan ni Carlo. Katinginan ang mga kasawa. Parang may iniwasan silang sabi. Napasin iyon ng matanda. May itinatago ba kayo? Tahimik siya ni Marta. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay yumuko siya. May isang bagay na hindi namin kailanman sinabi sa kahit sino. Natahimik ang lahat. At si Diego at Tomas ay nakilig ng mabuti. 12 taong na ang nakalipas, isang malakas na bagyo ang tumawa sa San Nicolas. Sa gitna ng unos ay nagsilang si Aling Marta. Ngunit hindi sa kanilang bahay. Naligaw sila noon sa kagubatan habang naghahanap ng masisilungan. At sa loob ng isang lumang dambana, sa gitna ng kagubatan isinilang si Carlo. Pagkapanganak sa bata ay may kakaibang nangyari. Biglang tumigil ang bagyo. Biglang luminaw ang kalangitan. At ayon sa matandang babaeng tumulong sa pagpanganganak, may kakaibang marka raw sa noo ng sanggol. Ngunit pagkalipas ng ilang araw ay nawawala ito. Nang marinig iyon ni Mang Isko, ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Ngayon ay nagsisimula ng mabuo ang mga piraso ng palaisipan. Ang batang paulit-ulit niyang nakikita sa pagitay, ang marka sa noo at ang interes ng hari ng mga aswang. May espesyal kay Carlo. Napakahalaga nito. Ngunit hindi pa niya alam kung ano. Nang gabing iyon ay muling sumiklab ang takot sa baryo. Isang magsasaka ang nagsabing may nakita siyang mga anino sa paligid ng kanilang bahay. May mga aso, may sabay-sabay na tumatahol. At mula sa malayo ay may mga matang kumikislap sa gilid ng kagubatan. Parang papalapit ng papalapit
ang mga aswang. Habang natutulog ang karamihan sa mga taga-baryo, may isang taong lihim na gumagalaw sa kagubatan, isang matandang babae, nakabalot sa lumang puting balabal. Tahimik siyang naglalakad patungo sa isang abandonadong dambana. Pagdating niya doon ay tumigil siya at saka siya tumingin sa kalangitan. Malapit na ang oras, mahina at malinaw ang kanyang pilik. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng Baryo San Nicolas. At sa unang pagkakataon ay lumitaw ang pag-alala sa kanyang mukha, sapagkat alam niya ang isang lihim na hindi pa nalalaman ni Mang Isko. Ang batang si Carlo ay hindi basta ordinaryong bata, at kapag nalalaman ito ng hari ng mga aswang, maaaring magbago ang kapalaran ng buong San Nicolas. Pagkatapos ng revelasyon tungkol sa kapanganakan ni Carlo, hindi na mapakali si Mang Isko. Buong gabi siyang nakaupo sa harap ng kanyang kubo habang pinakikinggan ang mahinang pagdaloy ng tubig mula sa batis. Marami ng beses siyang nagkaroon ng mga pangitain, ngunit ngayon ay tila may isang lihim na pilit nagtatago sa kanyang paningin. Alam niyang konektado si Carlo sa nalapit na panganib. Alam niyang may nahalagang papel ang bata sa propesya, ngunit hindi pa rin yan lubos na maunawaan kung bakit, sapagkat ng araw ay tinatawag niya sina Diego at Tomas. Pagdating ng dalawa, ay agad siya nagsalita. Kailangan nating hanapin ang dambanang pinagsilangan kay Carlo. Nagkatinginan ang dalawa. Sa loob ng kagubatan, tanong ni Jeff. Tumangog si Mang Isko. Nandoon ang mga sagot. Hindi na sila nag-aaksaya ng panahon. Bago sumapit ang tanghali ay agad silang umalis. Habang naglalakad sila sa masukal na bahagi ng kagubatan, naramdaman nila ang kakaibang katahimikan sa paligid. Parang may mga matang nakamasid mula sa likod ng mga puno. Ngunit wala silang nakikitang anumang hinala. Makalipas ilang oras ay narating nila ang lugar na idilarawan ng mga magulang ni Carlo. Sa itong bahagi ng kagubatan na hindi madalas puntahan ng mga tao. Napalibutan ito ng mataas ng mga puno at makapal na baging. Sa gitna ng ay nakatayo ang isang lumang dambana. Halos natatakpan na ito ng lumot mga ugat. Ngunit makikita pa rin ang kakaibang mga simbolong nakauukit sa mga batong ito. Paglapit nila ay biglang napahinto si Mang Isko. May naramdaman siyang kakaibang enerhiya. Parang may natuturo na kapangyarihan sa lugar. Tama ito, bulong niya. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob ng dambana ay may isang sirang altar. At sa ibabaw nito ay may simbolong kapariho kung margang nakita ni Mang Isko sa noo ni Carlo sa kanyang pangitain. Napasinghap si Tomas. Iyan, tumango ang matanda. Hindi siya nagkamali. Ang simbolong iyon ang hinahanap nila. Habang sinusuri nila ang lugar, ay may napansin si Jacob. May isang bahagi ng altar na pilang maluwag. Agad niya itong itinulak. Unti-unting gumalaw ang bato. At sa likod nito ay may nakatagong silid. Maliit lamang ito, ngunit tila napakaganda. Sa gitna ay may isang kahong bato. Maingat nila itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang pergamino. Halos mabura na ang mga nakasulat, ngunit nababasa pa rin ang ilang bahagi. Maingat itong hinawakan ni Mang Isko. Habang binabasa niya ang nilalaman ay unti-unting nabigla ang kanyang mukha. Ano ang nakasulat?
Tanong ni Chico. Tahimik muna ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita siya. Maraming siglo na ang nakalipas. May isinilang ng mga tagapagngalaga at tahimik ang dalawa. Tagapangalaga ng ano? Tagapangalaga laban sa kadiliman. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ayon sa Pergamino, may mga batang pinanganak na may espesyal na tanda. Sila ang pinipili ng kapalaran ang maging balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Pag lumitaw ang isang dakilang panganib, isa sa kanila ang magiging sa kanyang tunay na kapangyarihan. At sa pagkakataong iyon, muling lumitaw ang marka. Sa noo ni Carlo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Chico. Hindi ibig sabihin tumango si Mang Isko. Oo, si Carlo ang isa sa mga tagapangalaga. Tahimik ang lahat. Parang mas lalong lumigat ang sitwasyon. Ngayon ay malinaw na kung bakit siya hinahanap ng hari ng mga aswang. Kung makontrol nito si Carlo, maaaring walang makapigil sa kanyang plano. Ngunit bago pa sila makapag-usap na higit pa, biglang lumamig ang hangin sa loob ng dambana. Napahinto silang lahat. Unti-unting dumilim ang paligid at mula sa bungad ng dambana ay may narinig silang mabigat na yabag. Isa, dalawa, tatlo, malapit ng malapit. Agad na hinungod ni Chico ang kanyang itak. Si Tomas naman ay mawak sa ng sulok, samantalang si Mang Isko ay tahimik na nakinig. Alam niya kung sino ang dumating. Maya-maya ay may isang figurang lumitaw sa entrada ng dambana. Nakabalot ito sa puting balabal. Hindi ito aswang, hindi rin ordinaryong tao. Isa itong matandang babae. Ang parehong babae na nakita ni Mang Isko sa kanyang pangitahin. Tahimik itong lumapit. Pagkatapos ay tumingin sa kanilang tatlo. Sa wakas ay natagpuan ninyo ang katotohanan. Natahimik sila. Who are you? Tanong ni Chico. Ngumiti ang matanda. Ako ang huling tagapag-ingat ng dambanang ito. Napatingin si Mang Isko sa kanya. Parang may pamilyar sa kanyang presensya. At bago pa siya magkapagtanong, nagsalita muli ang matanda. Wala na kayong maraming oras. Biglang lumigat ang hangin. Sa ikapitong gabi ng kabilugan ng buwan, magaganap ang muling ritual. Nandamig ang mga dugo ni Chico at Tomas. Anong ritual? Tanong ni Tomas. Naging seryoso ang mukha ng matanda. Ang ritual na magpapalaya sa tunay na kapangyarihan ng hari ng mga aswang. Natahimik ang lahat. At sa sumunod niyang sinabi ay lalong napayani sa kanilang mga puso. At si Carlo ang susi upang mangyari iyon. Manatiling tahimik sina Mang Isko, Chico at Tomas. Matapos marinig ang sinabi ng matandang tagapag-ingat, parang bumigat ang buong paligid. Ang batang matagal nilang hinahanap ay hindi lamang isang bahagi. Siya ang susi sa plano ng hari ng mga aswang. At kung magtatagumpay ang ritual, maaaring wala nang makapigil sa paglaganap ng kadiliman. Huminga ng malalim si Mang Isko. Kailangan mong sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Tumango ang matandang babae. Pagkatapos ay naupo ito sa harap ng lumang altar. Ang liwanag mula sa kanilang sulok ay sumasayaw sa kanyang kulubot na mukha. Maraming taon na ang nakalipas. Ayon sa kanya, may mga sinaunang tagapangalaga na nagbuwis ng kanyang buhay upang ikulong ang isang napakalakas na pwersa ng kadiliman. Hindi nila ito kayang patayin, hindi nila ito kayang sirain. Kaya niya ikinulong nila ito sa kailaliman ng kagubatan. At upang matiyak
na hindi ito makakalaya, nag-iwan sila ng isang sagradong tanda. Ang tanda na iyon ay lumilitaw lamang sa mga batang pinipili ng kapalaran, at si Carlo ang pinakabagong nagtataglay nito. Kung ganoon, sabi ni Chigo, bakit kailangan siya ng hari ng mga aswang? Malungkot na napatingin ang matanda sa kanila, dahil ang dugo ng tagapangalaga lamang ang makakasira sa sinaunang silyo. Biglang nanlamig ang kanilang pakiramdam. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi nila dinukot si Carlo upang patayin. Kailangan nila siyang buhay. Kailangan nila ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nila ang kanyang dugo. Napayuko si Tomas. Ano ang mangyayari kapag nabasag ang silyo? Mabigat ang naging sagot ng matandang babae. Magigising ang nilalang na mas matanda pa kaysa sa hari ng mga aswang. Natahimik ang lahat. Maging si Mang Isko ay napahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya makikita ang bahagi iyon sa kanyang pantain. At iyon ang lalong nakakatakot. Dahil sa nangangahulugan nito, may mga bagay na nakatago pa rin sa likod ng hinaharap. Habang sila ay nag-uusap sa loob ng dambana, sa kailiman naman ng kagubatan ay nakaupo si Carlo sa loob ng isang malaking silid na bato. Pagod na sila, ngunit buhay pa rin. Hindi siya sinasaktan ng mga aswang. Sa halip ay tila binabantayan lamang siya. Maya-maya ay bumukas ang daanan na sa harapan niya at lumitaw ang hari ng mga aswang. Tahimik itong lumapit. Ngunit sa pagkakataon ito ay hindi nakakatakot ang ekspresyon nito. Parang may malalim itong iniisip. Umupo ito sa isang malaking bato sa harap ng bata. Matagal itong hindi nagsalita hanggang sa tuluyan itong basagin ang katahimikan. Natatakot ka ba? Tumango si Carlo. Hindi na niya itinago iyon. Ngumiti ng bahagya ang nilalang. Noong bata pa ako, natatakot din ako. Napakunot noo si Carlo. Hindi niya maintindihan ang narinig. Paanong naging bata ang isang halimaw? Parang nabasa na nilalang kanyang inisip. Minsan din akong tao at tahimik ang bata. Sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng bukod sa mga mata ng hari ng mga aswang. Isang lungkot na iladala nito sa loob ng napakahabang panahon. Marami ng bagay ang nawala sa akin. Tahimik na nakinig si Carlo. Hindi ako ipinanganak na halimaw. Tumayo ang nilalang at tumingin sa madilim na kisame ng kuweba. Ngunit ginawa akong halimaw ng digmaan. Hindi na ito nagsalita pa. Tahimik itong umalis at naiwan si Carlo na puno ng mga tanong. Samantala, sa baryo San Nicolas, nagsimula nang maghanda ang mga tao. Sa utos ni Jacob, kumuha sila ng sulok. Naghanda sila ng pandapat. Naglagay sila ng mga harang sa gilid ng baryo. Alam nilang maaaring mataki ang mga aswang anumang oras. Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, may isang bagay na hindi nila alam. May isang tao sa baryo na tihip na nakikipag-ugnayan sa mga nilalang sa kagubatan. Isang taong matagal nang nabubuhay sa gitna nila. At ngayon, papalapit na ang aktual. Hindi na itong tupad. Handa na itong tuparin ang kanyang tunay na layunin. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat sa paghahanda, may isang aninong tahimik na lumabas mula sa baryo. Naglalakad ito patungo sa kagubatan. Hindi ito napansin ng sinuman. Dahan-dahan itong nagpapatuloy hanggang marating ang isang lumang punong balete.
Doon ay may naghihintay na aswang. Lumuhod ang lalaki sa harap nito at marahang nagsalita. Naghahanda na ang lahat. Umiti ang aswang. Pagkatapos ay tumingin ito sa kailaliman ng kagubatan sapagkat malapit nang dumating ang gabi ng ritual at kasabay nito ay ang pagbubunyag ng pinakamalaking pagtataksil na naranasan ng Baryo San Nicolas. 3 gabi na lamang ang natitira bago sumapit ang gabi ng ritual. 3 gabi na lamang bago maganap ang pangyayaring maaaring mapabago sa kapalaran ng Baryo San Nicolas. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang takot ng mga mamamayan. Ngunit kasabay nito ay lumalakas din ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang tahanan. Pinamunuan ni Diego ang paghahanda ng mga kalalagyan. Naglalagay sila ng mga sulok sa paligid ng baryo. Naglalatag sila ng mga harang ng mga daang papasok mula sa kagubatan. At gagabi-gabi ay may mga nagbabantay upang matiyak na walang makapasok ng mga nilala. Ngunit hindi nilala na ang tunay yung panganib ay hindi lamang nagmumula sa kagubatan. Nagmumula rin ito sa sarili nilang baryo. Samantala si Marisco ay patuloy na dinadalaw ng mga pangitay. Ngunit ngayon ay iba ang kanyang nakikita. Hindi mga aswang, hindi rin ang hari ng mga aswang, kundi isang tao, isang lalaking nakatayo sa gitna ng baryo. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit paulit-ulit itong lumilitaw sa kanyang mga pangitain. At ang bawat pagkakataon ay may kasunod na trahedya. May nasusunog na bahay, may sugatan ng mga tao, may sigawan at may pagtataksil. Kinabukasan ay pinatawag niya sina Jacob Tomas at ang matandang tagapag-ingat ng dambana. Nang dumating ang mga ito ay agad siyang nagsalita. May taksil sa bali. Biglang natahimik ang lahat. Napakunot noong si Jacob. Sigurado ka ba? Tumango si Marisco. Paulit-ulit ko siyang nakikita sa aking mga pangitay. Naging mabigat ang hangin sa loob ng kubo. Kung may taksil na nang kailangan itong alam ng mga aswang ang bawat galaw nila. At maaaring alam din nito ang kanilang mga plano. Ano ang itsura niya? Tanong ni Tomas. Napayuko ang matanda. Hindi ko makikita. Muling bumalik ang pagkadismaya ng kanilang mga mukha. Napakaraming bagay na tila nakatago sa kanyang paningin. Parang may pwersang maharang sa kanyang kakayahan. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Ang taong iyon ay malapit sa kanila. Napakalapit. Habang nag-uusap sila, sa kabilang bahagi naman ng baryo ay may isang lalaking tahimik na naglalakad. Siya ay si Rogelio, isa sa mga pinakamatandang residente ng San Nicolas. At sa loob ng maraming taon ay kilala siya bilang mabait at mapagkatiwalaan. Isa siya sa mga unang tumutulong kapag may nangangailangan. Isa rin siya sa mga unang nakinig sa mga babala ng Marisco. Ngunit walang sino man ang nakakaalam ng kanyang lihim. Mahigit 30 taon na niyang itinatago ito. At ngayon ay malapit na itong mabunyag. Kinagabihan ay muli siyang nagtungo sa kagubatan. Tahimik siyang naglalakad hanggang marating ang lumang punong balere. Doon ay naghintay ang isang aswang. Ngunit sa pagkataon ito ay hindi karaniwang aswang ang kanyang makarap. Sa ito sa mga pinakamataas na pinuno ng kadiliman. Lumuhod si Rogelio. Tapos na ba ang inyong misyon? Tanong ng dilala. Tumango ang matanda. Alam ko na kung saan nakatago ang sinaunang aklat. Ngumiti ang aswang. Magaling. Tahimik si Rogelio. Ngunit sa loob-loob niya ay may mabigat na laban ng magaganap. Hindi siya masamang tao. Hindi siya sakit. Ngunit
Maraming taon na ang nakakalipas, nakipagkasundo siya sa mga nilalang ng kagubatan. Isang kasundo ang ginawa niya upang iligtas ang kanyang asawa mula sa kamatayan. Ngunit hindi natupad ang pangako sa kanya. Namatay pa rin ang kanyang asawa at mula noon ay naging bihag siya ng sarili niyang kasalanan. Pinilit siyang maglingkod ng mga aswang, pinilit siyang magbigay ng impormasyon, at sa bawat taon na lumilipas ay lalong bumibigat kanyang konsensya. Ngunit ngayon ay wala na siyang magtakuhan. Naging bahagi na siya ng kanilang plano. Pagpabalik niya sa baryo ay agad siyang sinalubong ng isang batang babae. Ako, masayang sigaw nito. Bumiti si Rogelio. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may matinding lungkot, sapagkat alam niya kapag natuloy ang ritual, maaaring wala ng kinabukasan ang kanyang pamilya. Kinabukasan ay may isa na namang pagkain sa mga isko. Sa pagkakataon ito ay napakalinaw. Nakita niya ang isang lumang singsing, isang simpleng pilak na singsing na may kakaibang simbolo. At nakita niya ang kamay ng taong may suot nito. Pagkatapos ay narinig niya ang sabing, "Hanapin mo ang marka ng kasunduan." Bigla siyang napagilad. Mabilis ang kanyang paghinga. Naalala niya ang simbolong iyon. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ginamit iyon ng mag-asawa, mga aswang bilang tanda ng kanilang mga lingkod. Agad niyang ipinatawag si Jingo. Pagdating ito ay sinabi niya lahat at nagsimula silang magmasid sa mga tao ng baryo. Hindi na alam kung sino ang taksil, ngunit ngayon ay mayroon ng unang palatandaan, isang singsing, isang marka, at isang lihim na matagal nang nakatago. Habang abala sila sa paghahanap ng katotohanan, sa kailaliman ng kagubatan ay nakatayo ang hari ng aswang sa harap ng isang sinaunang batong silyo. Napakalaki nito, punong-puno ng mga kakaibang ukit, at sa gitna nito ay may isang puwang na tila naghihintay ng dugo. Dahan-dahang inilagay na nilalang ang kanyang kamay sa bato. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalangitan. 2 gabi na lamang at matupad na ang kanyang plano. Ngunit hindi niya alam na unti-unti na nabuo ang mga piraso ng lihim na maaaring magpabagsak sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, papalapit na ang oras at paghuhusga. Ang oras kung kailan mabubunyag kung sino ang tunay na kakampi o kung sino ang tunay na kaaway. Wakas.